Okay, let's play again. Okay, prepare ourselves. In 3, 2, 1. Sabay lang. 3, 2, 1, on air. Once again, a blessed afternoon, everyone. This is an all-in-a-task broadcast. URS, pagsubok sa mikropono. Pagdalawa isa, pagsubok sa mikropono. 8:45, isa na tatlo. Handa ng magbalita. Magandang araw, Pilipinas! Para sa nagsakuhan, sinusubukan ang mikropono. Para sa balitang pamanakasan, isa, dalawa, tatlo, Radyo Pinas Aksyon! 3-2-1, sinusubukan ang mikropono. DCYF araw-araw na! Guys, the show is the latest. Kasama nyo ang inyong professional na Marites. Isa, dalawa, tatlo, DCYX laging on the spot. Para sa balitang show is halos sa fresh at lapatya. Dito ang chikay walang kahinga. Hatid ng programang Radyo Pinas Aksyon. Para sa 5 minutong pagbabalita. On air. Live mula sa News Center ng DCYX, maghahatid ng totoo at makanindigang mga balita. Ito ang Radyo Pinas Aksyon 8:45. Narito ang inyong mga tagapaghatid balita. Sandigan ng huling at dapat na pagbabalita. Hatid ang mapanindigang katotohanan para sa masa. Ito ang Radyo Pinas Aksyon 8:45. Magandang araw, Pilipinas! Ako si Fred Malingan. Mayo ko din pa namin pagbasa. Ako naman si Gaminese. Para sa mapanindigang balitaan, At para sa tapat na likod bayan, ito ang DZYX 8:45. ang oras sa buong kabuluan ay alas 3 ng hapon. Sa ulo ng mga nagbabagang balita ngayong araw ng Martes, ika-28 ng Enero, 2025. Ang Human Immune Deficiency Virus sa bansa, tumindi ang pananalasa. Artificial Intelligence Technology Power ng China ay pinapapahala ng Estados Unidos. Vice Mayor Michael Ganang tatakbo bilang mayor ngayong eleksyon 2025. South Korean Team naghari kontra sa UK World Taekwondo Championship 2025. Para sa detalye ng mga balita, nasa mahigit 3,000 na ng HIV ang naitang bagong kaso ng bansa ng Department of Health noong Disyembre 2023. Base sa datos ng DOH noong December 2023, pumalo na sa mahigit 126,000 na ang kabuong kaso ng HIV sa bansa ang naitala. Samantala, 30% ng 15 to 24 years old at 50% ng 25 to 34 years old naman ang naitalang edad na nakadiagnose na naturang HIV cases. Para sa ibang mga balita, pinangangabahan ng mga eksperto ng United States ang paggamit ng pababang kalidad ng AI computer chips ng China sa kanilang inilabas ng AI chipset R1 noong nakaraang linggo. Ayon kay tech investor Mark Christie, sa paggamit ng mga mababang kalidad ng computer chips ng China na kanilang AI maaari itong magkaroon ng posibilidad na bantag sa lahat. Dagdag pa niya ang kinakailangan ng malaking pondo ng China upang makakuha ng mas mataas na kalidad ng AI computer chip. Magbabalik ang Radyo Pinas Aksyon matapos ang isang paalala. Mars, may kandidato ka na bang napili para sa darating na eleksyon? Alam ko sino sa kanila ang karapat dapat sa posisyon? Makinig ka. Laging hangad ang may alam, tamang pamumuno ay dapat mularan. Pumili ng kandidatong dapat na makatutulong sa pamayanan. Ayon sa Republic Act No. 9666, ito ay nilalayong magtatag at magbigay ng patas at maayos na tapat na pagboto ngayong eleksyon. Sa gobyernong tapat, Ang nagbuhay para sa lahat. ang mga paalalang ito ay atin sa inyo ng bilang ito. Kayo'y patuloy na nakikinig sa Radyo Pinas Aksyon. Vice Mayor Ganang tatakbo ngayong nalalapit na eleksyon bilang mayor ng Bernabda, Pampanga. Para sa detalye, narito si Aya de Guzman. Aya, Siya matapos silabas ng COMELEC ang listahan ng mga kandidato ngayong National and Local Elections 2025, itatakbo si Vice Mayor Galang bilang mayor ngayong nalalapit na eleksyon ng Bernabda, Pampanga. Makikita sa nasabing listahan ng pangalan ni Galang na nasa ikalawang pwesto sa pagkapeo mula sa partido
sino nakapanalig sa pagitan ni Memanet Pampanga habang nasikat yung pwesto naman si Darren Maganansang. Samantala, 30 ang kandidato tatakbo sa halalang munisipal sa 12 ng Mayo. Ay Prati Guzman para sa Radyo Pitas Aksyon. DCYX 845. South Korean Kim Dong-yun Kwon pumida sa World Taekwondo Championship. Para sa detalye, narito si Christian Cantuba. Magkali si South Korean Kim Do-yeon Kwon matapos patuloy gamit ang ground hold at outward kick kay Brad Sinde na United Kingdom sa mga nilalamig ng 20 segundo na ang round sa score na 2-0 sa World Taekwondo Championship 2025 sa Guadalajara, Mexico kahapon. Hindi napigilan si Kwon at nagpaulan ng front and side kicks na kumpongdra ng 5 puntos sapat para lumawa ang hanapan at tuloy ang pabagsakin si Sinde. Dagdag pa rito, sa loob na lamig laban ng pambato ng South Korea, ito ang kauna-unang naibig nito mula sa World Championship. Christian Cantuba para sa Radyo Pinas Aksyon. DCYX 845. Atingaan ang mga balita sa araw na ito. Dito ang News Center ng DCYX. Mga daw totoo at mapalitikang mga balita. Ako, Fred At Bonitas. naman si Ria Meneses na nagsasabi sa dapat na magbabalita Ang buhay ng kaya. Yung isa lang sa